Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article published sa Manila Bulletin. Result ito ng SWS survey itong third quarter. Malaking sampal ito sa mukha ng administrasyong PBBM. Tungkol ito sa bilang ng nagugutom na pamilyang Pilipino tumaas compared noong second quarter. Okay. Title: Hunger rises among Filipino families in third quarter 2025 SWS. Okay. About 22% of Filipino families experience involuntary hunger, going hungry with nothing to eat at least once in the past 3 months based on SWS survey results released last Wednesday. The national survey conducted from September 24 to 30 showed an increase of 5.9 points from noong June, second quarter, 16.1% in June, ngayon 22%. Ang pinakamataas na hunger rate na i-record nitong Marcos administration is noong 27.2% noong March. Mahalos kasing taas na ng hunger rate noong pandemic. Ngayon, walang pandemic, pataas ng pataas ang hunger rate. Nung pandemic, expected yun dahil hindi makapagtrabaho ang tao dahil hindi ka makagalaw eh. Bakit ngayon? Wala namang pandemic. Libreng gumalaw ang mga tao. So bakit tumataas ang hunger rate? Na kung tutusin mo, ito yung legacy ng Pangulong Marcos na gusto niyang iwanan pag alis niya na presidente. Pala ulit-ulit niyang sinasabi ito. The greatest legacy na iwanan niya is walang magugutom na Pilipino. Ang galing, ano? Ang sarap pakinggan. Bago lang siguro early last month, mayroong gathering ng mga DSWD ata. Programa nila na tungkol sa hunger eradication. Sa speech ng Pangulo, pinagmayabang niya, ganito ang speech: malapit nang matupad ang pangarap ng inyong Pangulo na darating ang araw na wala nang magugutom na Pilipino. Palakpak naman yung mga audience niya. Mr. President, paano matutupad ang iyong pangarap na walang magugutom na Pilipino? Salita mo lang yan. Guni-guni. Wala namang masama. That's your dream. That's your vision. No problem. But dapat yung salita mo, samahan mo ng gawa. Problema po, ang galing yung magsalita, kabaliktaran naman nangyayari on the ground. Ito, scientific survey ito. Pataas ng pataas ang bilang ng nagugutom na Pilipino. So ang tanong, paano nyo maisasakatuparan yung sabi mo na walang magugutom na Pilipino at the end of your term? May maaasahan ba? Lalo na ngayon, dahil sa talamak na korupsyon sa inyong administrasyon, ang economic growth ng bansa pababa ng pababa. Biruin mo, itong third quarter for this year, nabigla ang mga negosyante, ang mga ekonomista, shockingly low. Dahil hindi inaasahan ng mga ekonomista na bababa yung economic growth ng bansa to 4%,
galing sa 5.5% nung second quarter. So bumabagsak ang ekonomiya, bumabagsak ang stock market, bumabagsak ang peso kontra dolyar. Oh, where are we going now? Yan ang tanong. Kumusta na ang investment sa bansa? Nag-aalisan na. So kung nag-aalisan na, trabaho, mawawalan ng trabaho, lalong dadami ang magugutom na pamilyang Pilipino. So again, nasaan na yung pangarap nyo, Mr. Pangulo? Malapit ng matupad o malapit ng mahugno? Bisaya yung mahugno. Malapit ng magiba ang inyong pangarap, walang magugutom na Pilipino. So sana ang administrasyong ito makabawi. I wish success for this administration. Kasi kung magtatagumpay ang administrasyon, ang tagumpay mapunta sa mga Pilipino, lalo na sa mga laylayan. Isa ngayon ang nagiging biktima nitong bad governance is mga tao sa laylayan. Bagsak ang ekonomiya. Walang investors. Sinong maapektuhan? Taga Malacanang? No way. Ang laki ng pundo nila doon. Billions of pesos. Taon-taon. Hindi yan maghihirap. Mga congressman, senador, hindi yan maghihirap kahit bagsak ang ekonomiya dahil may pundo sila. Sinong kawawa? Ang Juan de la Cruz, ang ordinary laborer, ang ordinary taxpayer. Naghirap na, ninanakawan pa. Talamak ang korupsyon. Yan po ang legacy ng administrasyong ito. Tinalo pa niya ang kanyang tatay. Kung sinasabi noon na korap ang Marcos Sr., doble, triple ka-korap itong Marcos Jr. according to Associate Justice Antonio Carpio ng Supreme Court. Worst scandal. Worst corruption scandal in history nangyari ngayong Marcos Jr. administration. The worst budget in our nation's history, itong 2025 budget, nangyari during the Marcos administration. Sayang ang pagkakataon ng mga Marcos na linisin ang kanilang pangalan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa tanom ni Uncle Artemio, so maga-espresya. Ug karon mo na ni ang itsura sa iyang kape nga upat na kabulan na anay mga sanga. So maayo gid ang tubo sa iyang kape. Taglabong sar. Kaya kurahi pag ginday sa akin tag mabuyagan. Salamat kay Ginoo naghat sa Ginoo sa naghatag og panalangin og Ginoo sa pagtabang sa pagtanong kape. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor kay kung wala siya wala gid akong kapiganihan nga gamay og Ginoo.
Karon salamat nga naa. Ug kinadto nagudang panalangin gikan sa sponsor tabang sa Ginoo. Panalangin niyo sa mga sponsor nga di Ginoo maghatag og dugang lugay si kinabuhi, maghatag pa dugang og Ginoo pagtabang sa makatawhan nga nakita niya nga nagakalisod sa makadamo. Salamat.